Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na hindi niya binibilang ang bahaging kaloob sa bawat anak niya. Ang lahat ng kaloob niya ay mula sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pagmamahal at pagpapahalaga. Kundi man lahat ay pantay-pantay ang binabahagi niya. Di man pantay-pantay ang magiging kinabukasan ng bawat isa. Hindi man magkakatulad ang takda ng buhay na pinagkaloob niya. Hindi man magkakasing haba ang tinaglay na buhay na nakamtan. Subalit iisang damdamin ang kanyang ibinabahagi upang pag-isahin ang kanyang kabanalan. Kaya't kung tuwir ang lahat lamang ay tatanggap, walang anak siyang papanaw sa ibabaw ng lupa, na hindi na siya nagalak at nagbago ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama, bagamat iilan ngayon at kanina'y kay dami. Sabi nga po, wala sa dami ng tagapakinig, wala sa dami ng tagasunod. Kung marami man at iilan ang tapat at totoo, mapalad pa rin yung iilan na yun. Kaya sa bawat kaloob ng Ama, kung ang pandama ay isa lamang, kasiyahan ng kakamtan, buhay po ba ang Diyos? Kaya mapalad kayo ngayon ay naririto at di nasubukan. Bagamat ang katwiran ng iba, sisimba ako mamaya, maaga akong gigising. Ang tanong, lahat kaya ng nagsisimbang gabi ay may natututunan? O may napapakinggan na banal na aral? Homily ng pari, pinakikinggan kaya? Nawa naman, hindi simbang puto bumbong, hindi simbang putong puti, hindi simbang pandesal at lugaw. At lalong hindi nawa simbang tsismisan at kwentuhan lamang, kundi simbang bukal sa kalooban dahil gustong manamnam ang diwa ng Paskong handog ng Amang Mahal. Kaya kung tuwiran lamang pagninilayan ng tao ang katotohanan, wala namang magdaramdam sa salitang banal. At kahit kanino pa marinig ang mabuting balita, hindi yung taong nangungusap ang pinagmamasdan at sinusuri, kundi ninanamnam yung banal na salita. Kaya't lahat ng taong nakabukas ang diwa, nakapikit na ninanamnam ang sinasabi ng nagtuturan, o kung mulat man ang mata, maliwanag niyang pinagninilayan yung mga naririnig niya. Kaya mapapalad ang mga tumatanggap, mapapalad ang nakakaunawa sa mga banal na salita at naisa sa buhay. Sapagkat marami rin ang nakikinig at nag-aaral ng banal na salita, wala namang pagbabago, hindi nagbabago. Magagalit pa pag sinita mo, magagalit pa pag sinabi mong, ba't di ka nagbabago? Sapagkat ang pananaw pa sa'yo, ikaw na nagpapakatotoo at nagsasabi ng gayon, sino ka naman para magdunong-dunungan at sino ka namang banal para ako'y ituwid mo?
Ganyan ang buhay at ugali ng tao dito sa lupa. Subalit mga mahal ko, ang pinakamahalaga, ang taong nakikipagtotoo'y walang malilihim sa Ama sa ginagawa niya. Ang taong tapat at nakikipagtotohanan sa bawat araw sa Ama ay kanyang kilala, kaya kilala niya ang kanyang mga anak at alam niya kung sinong paroroon sa kanya. Ang tao ay dahil hindi alam kung kailan mamamatay at saan tutungo, dapat hanapin niya at maglaan siya ng pag-uukol sa kanyang kaluluwa. Kaya't may paghahanda. Tama ba mga mahal ko? Kaya't may paghahanda para ihanda ka ng Ama. Kaya't mayroong binibigay para tumanggap ka. Kaya't may liwanag para tanglawan ka niya. At kaya may bagong buhay para magbago ka. Sapagkat ikaw na anak niya ay mahal na mahal niya. Kaya't kung lahat ng mga anak ng Ama ay tuwirang kikilala at tatanggap sa kanya, ano nga baga ang pagkatao niya na hindi mapuspos ng liwanag niya? Ano nga baga at sino ka para hindi mabago at baguhin niya? Sapagkat ang Diyos Ama ay tuwirang banal at ang kabanalan niya ay para sa pangkalatan, hindi para sa iilan. Kaya't kung ang lahat ng kanyang mga anak ay tuwirang tatanggap, hindi kaya magliwanag ang diwa at makaunawa ang damdamin na kung papaano ang kalooban ng Ama na mapagmahal ay matuturing magmahal. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Nawa mga minamahal ko, manamnam nyo ang bawat katagang ito. Pagpalain kayo at pagharian, mapuspos kayo ng liwanag na taglay ng Ama at ng Anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mabuhay ang lahat sa pananalig sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Subukan lamang ng tao na ito ang mabuksan at ito sa Kanyang kabanalan. Makadama at makaunawa, hinahamon ko po kayo. Kung ito ang magaganap sa tao, sabihin nyo, sinungaling ang nagsalita. Kung hindi magaganap sa inyo, ang kayo ay matuwa, magalak at masiyahan sa buhay. At yaong sa dating ikaw at dating ginagawa mo, iba ka na. Sapagkat hindi ikaw ang nagbago sa sarili mo, kundi binago ka ng tinanggap mo, nang tanggapin mo siya. Sapagkat ang pagbabagong ginawa niya sa iyo ay hindi katulad ng panandalian lang na ligaya, kundi nang baguhin ka niya, buong buhay ang handog niyang pagbabago at pagpapadama ng ligaya sa iyo. Kaya't kung lahat lang ng anak ng Ama ay tuwirang magpapakatotoo sa Kanya, sino nga ang matatakot? Sino nga ang mababahala, mag-aalala o magugulumihanan sa buhay niya? Ano man ang pinagdaraanan na isasadsad niya, ano man ang kamtin na huhulagkusan, sapagkat siya ang patnubay at gabay, siyang buhay ng sinuman. Kaya't ang sino mga anak niyang sa kanya ikikilala at tatanggap, hindi nga kaya ang ligaya ay sumibol sa puso niya? Hindi nga kaya ang pagmamahal ay mabuhay na totoo, sapagkat ang Ama ay pag-ibig at ang Ama ay buhay na may galak ang dulot niya. Kaya mga mahal ko, halina kayo. Namnamin ang mga tinuran ko at magbukas diwa sa inyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Pag may nawala sa iyo, huwag yaon ang lagi mong iniisip. Sapagkat pag ang nawala sa iyo, ang lagi mong inaalala at iniisip baga, hindi ka makakalaya sa lungkot at lumbay ng puso mo. Sapagkat mababagot ka, maiinis ka, magagalit ka, ba't nawala iyon? Subalit, ang ilagay mo sa isip at damdamin mo, kung may nawala, may makikitang kapalit yaan. Ibibigay ng Ama kung paano ang paraan, sapagkat nananalig, nagtitiwala ka sa Kanya. Kapag kulang ang buhay mo, wala kang mga bagay na dapat ay nasa iyo. Huwag lagi
o sa tuwina ang mga bagay na wala sa iyo ang pinagmamasdan mo, kundi ang pagmasdan mo kung ano ang nasa sa iyo. At doon masasabi mo, ang Diyos mo'y buhay sa iyo. Kaya lamang, maraming nilalang ang nababagot sa buhay. Kapag mayroong nawala sa kanilang buhay, halimbawa'y nalugi, ang pagkalugi na lamang ang iniisip nila. Hindi kung paano makababawi muli para makalaban, para maging matagumpay. Halimbawang nabigo, wala nang inisip kundi ang kabiguan. Bakit kaya hindi ang pakikibakang muli ang gawin para makalaban sa kabiguan, muli magtagumpay? Mga minamahal, katotohanan ng sakitinuran. Pagka may nanggalit sa kanya, wala nang inisip kundi yung nanggagalit sa kanya. Hindi na naisip ang amang nagmamahal sa kanya. Kung lahat lamang ng tao, hindi ang kapwa niya pinagmamasdan niya at sinusuri niya, at ang sinusuri at pinagmamasdan ng kalooban at kagustuhan ng Ama, hindi kayang lahat ng tao matuwa sa kanya. Mga minamahal, yaan ang tinatanim ng banal na espiritu sa tao. Yaan ang pinupunlat hinahasik ng Ama sa mundong ito. Ang kanyang aral, mga salitang banal, at ang pinasisilay niyang mainam at tuwid na marapat tanggapin ay ang mabubuti niyang gawa at layunin. Kung yaon ang tatanggapin ng tao at may sasabuhay, sino kaya ang anak niya na lumuha ng maghapon